At punta po tayo ng Seoul, South Korea. Si kapatid na Luis Nolasco nandoon kasama na atin pong mga panauhin. Go ahead po dyan sa Korea. Salamat po ng marami sa Diyos. Eli ay si kapatid na Jason Olipas, isa pong Katoliko. Magandang gabi po, Brother Daniel, at sa lahat pong nanonood po ngayon. At magandang umaga din po sa inyo, Brother Eli. Salamat sa Diyos at napagbigyan akong magtanong ngayon sa Bible Exposition ngayong oras na ito. So, ito po yung tanong ko po, Brother Eli. Brother Eli, normal lang po ba ang inggit? Ano po ang mabuting paraan para maiwasan ito? Salamat po at sa Diyos. Alam mo kapatid, kung pag-uusap natin Biblia, hindi normal ang inggit. Ang inggit galing kay Satanas. So hindi ito normal. Hindi kasi normal na ang ating pagkatao ay makontrol ng kaaway ng Diyos. Ang inggit galing kay Satanas. Basahin natin ang Santiago, Kapitulo 3, versikulo 16 at 15. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Ayan, yung mga bagay na nararamdaman ng tao sa lupa, na labag sa kalooban ng Diyos, galing sa diablo yan eh. Hindi yan yung karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang naukol sa lupa, sa laman at saka sa diablo. Alin yan? Yung sabi sa 16, saan mayroong paninibugho? Yung paninibugho, selos, sa Biblia, sinonimo yun ng inggit. Yung naiinggit ka. No? Kontra sa pag-ibig yun eh. Kasi ang pag-ibig, hindi naiinggit. Basahin natin ng 13:4. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Pag may pag-ibig ang tao, sabi, ang pag-ibig magandang loob. Ang pag-ibig hindi nananaghili. Yung nananaghili, naiinggit yun. Kaya sa pag-ibig, walang inggit. Walang envy. Itong salita. Sa pag-ibig, walang envy. Sa King James Version, basahin natin, at saka sa American Standard Version. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself. It is not puffed up. Yung charity, yun love eh. Ang nakasulat sa Bibliang Grego ay yung salitang itinranslate sa English na charity, yun ang agape. Agape means love, pag-ibig. Kaya may translation, love. Basahin natin yung American Standard Version. Love suffereth long and is kind. Love envieth not. Love envieth not. Ang pag-ibig hindi naiinggit, hindi nananaghili. Ewan ko sa Ilocano yan. Basahin natin. Ti ayat, mananggiturid ken... basahin mo na nga yan. Mahirap. Ti ayat, manangitured ken nalaing. Ti ayat, awan apal na. Ti ayat, saan na napasindayag, saan anatangsit. Tama ba yon apal na? Opo, Brother Eddie. Awan apal na. Ti ayat, awan apal na. Ang pag-ibig hindi nananaghili, hindi naiinggit. Kaya kung ikaw may pag-ibig ka sa Diyos at sa kapwa, hindi ka naman maiinggit eh.
Kaya kung normal ang pag-uusapan, hindi normal ang naiinggit. Pagka naiinggit ka na, meron nang nagpapakilos na masama sa iyong pagkatao. Meron mga tao, punong-puno ng inggit eh. Meron mga ganun tao. At sa inggit nila, pati yung masama, kinaiinggitan nila eh. Basahin natin ang 24:1 ng Kawikaan. Huwag kang mananaghili sa mga masamang tao, ni magnasa ka man na masama sa kanila. Sa English, ang sabi riyan, Be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. sa Ilocanon, sabi diyan, di ka apalan dagiti dake sa tattao, di ka met esman ti makikadwa kadakwada. Ayun, apal na, apalan. O, tama. Pagka maiinggit sa mga tao, lalo na masamang tao, kainggitan mo. Eh kung masama nga, bawal mo kainggitan, yung pabang mabuti, kaiinggitan mo. Kaya yung inggit, hindi yan normal, kapatid. Hindi normal ang inggit. Ang inggit ay insinuated ng masamang espiritu sa ating mga puso. Gusto mong maging normal, bayaan mo lang. Para normal ka, wala kang kainggitan. Kung ano yung nasa'yo, okay lang. Sabi ng unang Timoteo, pakinggan mo ang sabi ng salita ng Diyos, 8. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Kung meron tayong pagkain, meron tayong pananamit, masisiyahan ka na. Wala kang bahay, no? Wala kang bahay. Pwede naman umupa. Huwag ka mainggit. Baka may mainggit ka, nagnakaw ka para magkaroon ka nung wala sa'yo. Kung nakakakain ka naman, nakakainom ka, masiyahan ka na ron. Kahit wala kang bahay, wala kang sasakyan, may metro, MRT naman no? O kaya may paa ka naman para maglakad, para gumawa ka ng masama dahil sa inggit gusto mo, meron ka rin ng lahat ng bagay. Ang sabi sa Biblia, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman doon sa itaas lang. Basahin natin uli sa 6:7, kapatid na Daniel hanggang 8. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Ayun. Wala naman tayong dinala sa libutan. Nung ipanganak ka, wala kang ang brief Ubad ka Sabi nga ni Job, ubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Hubad din akong babalik doon sa Panginoon. Kaya, di ka makakapagdala ng isang ternong Amerikana Kahit nabihisan ka bago ka ilibing, pag harap mo sa Diyos bulok na yun Kaya wala tayong dinala sa libutan, wala tayong mailalabas. Sabi ng Biblia, kung meron tayong pagkain, meron tayong pananamit, masisiyahan na tayo doon. Huwag nating pamahayin sa ating kalooban ang inggit sa kanino man. Sapagkat ang Diyos naman ay hindi naman siya maramot Pag nakita niyang wala ka namang masamang intensyon, kahit na hindi ka humihingi, kung minsan bibigay niya sa iyo Ganon ang Diyos na nasa Biblia. Sa Efeso 3:20. Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Maliwanag, Ang Diyos may kapangyarihang gumawa ng lubhang sagana higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip. More than what you can think of and more than what you can ask for. Nakakagawa ang Diyos. Ang mahalaga lang makita ng Diyos, wala kang inggit, kontento ka,
may pagkain ka at may damit, masaya ka na, makita mo, dadating ang araw, magsikap ka lang, magkakaroon ka rin nung nasa iba, aalisin ng Diyos yung magkaroon ka pa ng inggit. Naunawaan mo, kapatid na Jason? Wala po kayo. Di po namin kayo marinig dyan sa South Korea. Apo, salamat kapatid po. Ozzy. Klarong-klaro po. Salamat, kapatid. Sana tuloy mo. Meron tayong gaganapin na pag-aaral ng doktrina ng Panginoong Hesus. Naanyayahan kita, kapatid na Jason. Kailan yon, kapatid na Daniel? Kung loloobin po, kapatid na Eddie, sa July 15 na po yan. At yan po ay Philippine Standard Time, alas 7 po ng gabi sa lahat ng ating mga coordinating centers. Diyan po sa inyo sa South Korea, meron po tayong mga schedules po dyan. Mari po kayong makipag-ugnayan dyan sa ating mga assigned workers. Nandiyan po sila, kapatid na Noel, at malaman din po ninyo kung ano po yung ating mga iba't ibang mga schedules po dyan sa lugar ninyo sa South Korea. Kapatid na Jason. Salamat, kapatid. Sana makinig ka. Lunes yan. Live yan eh. Nagmumula rito, papunta sa iba't ibang panig ng mundo. Kung loloobin ng Diyos sa awa ng Panginoon, ay mag-aaral tayo ng mga aral ni Kristo na normal, hindi tinuturo sa iba-ibang mga relihiyon. At mapapatunayan nyo kung a-attend kayo, makakarinig kayo ng aral ni Kristo, hindi tinuro ng Saksi ni Jehovah, hindi tinuro ng Iglesia ni Manalo, hindi tinuro ni Kibuloy, hindi tinuro ng mga pare, hindi tinuro ng Protestante, ng Sabadista, ng Mormons. Basta punta kayo, mapapatunayan nyo, hindi nga itinuro itong mga ipinag-aanyaya namin sa inyong aral ni Kristo. Kayo na po ang makakahatol at makakapagsabi upon experiencing, being with us, studying the doctrines of the Lord Jesus Christ. At sana po dumalo kayo, mga kababayan. Tuloy tayo, kapatid na Daniel.